Muling naging sentro ng atensyon si Deni Avdija, basketball superstar ng Israel, sa kanyang unang playoff game kasama ang Portland Trail Blazers laban sa San Antonio Spurs. Natapos ni Avdija ang laro na may 30 puntos, 10 rebounds, 5 assists. Mga estadistikang tanging isang NBA legend lang ang nakagawa noon sa kanyang playoff debut. At iyon ay si LeBron James noong 2006. Talagang kahanga-hanga ang debut ni Avdija at kahit hindi nanalo ang Blazers sa laro, dikit pa rin ang laban. 98 kontra 111. Kasama natin ngayon si Ori Levy, mamamahayag at tagapagtatag ng Babagol para pag-usapan ito. Ori, salamat sa pagdalo sa I24 News. Nicole. Bagay na bagay ang larong ito sa sports fans, lalo na sa Israel na maraming tagahanga ni Avdija. Paano mo ilalarawan ang kanyang playoff debut? Parang superstar siya. Sa individual na aspeto, maganda ang kanyang ipinakita gaya ng nabanggit mo. 30 puntos, 10 rebounds, 5 assists. Sa palagay ko, wala pang atleta mula Israel sa team sports tulad ng basketball o football na nakaabot sa ganitong antas. Siguro, alam mo na, may halin tulad ito kay Yossi Benayoun na naglaro para sa Liverpool noong simula ng milenyo. At sa tingin ko, higit pa doon, natalo ang kanyang koponan. Masugid na sinusubaybayan ng esports fan sa Israel si Avdija noon sa Washington Wizards at ngayon sa Portland Perez. At alam din natin ang limitasyon ng koponang ito. Pero ito ay purong kasiyahan lang, lalo na nitong nakaraan 2 taon at kalahati na masaksiyan ng paglago at pag-anat ng basketballistang ito na 6 na taon na naglalaro sa NBA. Parang isang bulaklak na dahan-dahang bumubukas ng napakaganda. Kaya alam ng mga tao na baka hindi manalo ang Portland laban sa San Antonio Spurs. Nakasama si Victor Wembanyama na isa sa pinakamahusay na talento at manlalaro sa liga ngayon. Pero ang mga numero ni Avdija, ang katotohanang naging bahagi siya ng All-Star at ang katotohanang napili siya bilang isa sa 3 pinaka nag-improve na manlalaro sa liga na yung season. Hindi ka panipaniwala. Para sa akin, bilang isang lumaki noong dekada 90 na naglaro ng basketball sa konkretong court ng Jerusalem, isipin mo ako, nagpapalipad ng tira tulad din na Scottie Pippen at Michael Jordan. Ngayon, may Deni Avdija ng mga batang isang Israeli basketball player na lumaki dito at nagpapakita ng husay sa pinakamalaking entablado sa mundo. Pagkatapos, nagsalita siya sa press conference sa wikang Hebreo kasama ang mga reporter na nagsasalita rin ng Hebreo na may iba't ibang antas ng representasyon at inspirasyon. At ang katotohanan na talagang ginagawa niya ito, hindi lang siya poster boy o basta nandun lang para masabing, may Israeli kami. Hindi, abot niya talaga ang ganitong antas. Isang kamangha-manghang bagay ito at talagang umaasa ako na magbibigay ito ng inspirasyon sa ibang mga bata, lalo na sa panahon na yon na parang ang mga tao at mga pangarap ay tila isang pribilehiyo na lang. Panurin mo siya, baka matutunan mong magdala ng bola, mag-shoot ng 3 points at makapasok din tayo sa NBA balang araw. Isang totoong huwaran. Maaring matagal nang sinusubaybayan ng mga Israeli si Avdija, pero ngayon, kilala na rin siya sa bawat tahanan sa US, hindi lang sa Israel. At sa tingin ko, kamangha-mangha na yon sa sarili nito. Kamangha-mangha. Pinapanood mo si LeBron James sa podcast na pinag-uusapan si Deni Avdija. Sabi niya malakas at may tira siya sa 3, kaya niyang pumasok sa loob. Para sa akin, parang science fiction na ito. Alam mo, para sa akin, na lumaki noong dekada 90 halimbawa, o kahit yung mga lalaki lumaki noong dekada 2000, pero para sa mga bata na lumalaki ngayon, ito na ang pamantayan. Kaya bakit hindi mangarap ng malaki, magsikap at makamit ito? Sa tingin ko rin, tama ang salitang huwaran para kay Deni Avdija. Sana umasa tayong matutuloy-tuloy ang ganito niyang forma. Ang NBA ay isang napakahirap na karanasan para sa katawan. Alam mo, regular season pa lang ay may hindi bababa sa 82 laro na. Tapos may playoffs pa, lahat ng ito ay napakaraming laro at sobrang hirap para sa katawan mo. Malaking hamon para sa kanya ang mapanatili ang ganitong laro at forma sa matagal na panahon. Ano ang dapat abangan sa susunod sa karira ni Avdija kahit nasa Blazer siya na yon at baka wala sila sa winning streak? Syempre sa tingin ko, nabanggit din niya ito sa press conference pagkatapos. Alam mo, gusto ko at masaya ako na makakuha ng ganitong karaming puntos at stats. Pero kung hindi naman nananalo ang team, parang wala rin itong halaga. Sa tingin ko, kailangan mo lang magpatuloy, magsikap at alagaan ng katawan mo. Pero kasabay ng pagtaas at paglago ng iyong status, kailangan mo ring maging mas dominante sa loob ng club at hingin ang tamang halaga. Simulan mo na ring maging aktibong manlalaro.
dahil natatangi ang NBA sa lahat ng liga sa buong mundo ng sports. Ang mga manlalaro ang pangunahing puwersa na nagtatakda ng mga uso at ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng liga, ng mga may-ari at ng mga koponan. Ang mismong mga manlalaro na naglalaro ng laro. Kaya sa tingin ko, kung magpapatuloy siyang lumago sa ganitong paraan at maging mas dominante at mas maimpluwensya, magkakaroon siya ng mas malaking kapangyarihan para impluwensyahan ang kanyang koponan at gawing mas magaling ang kanilang team.